Thank you po. Madilim ah. Sana hindi tabulan na ulan. Baka madilim lang naman, hindi naman umulan. Wow, ang dilim doon. Parang di mulan. Anyways, dala natin yung bago nating kapote. Thank you po.
bilis din ni Kuya kanina may angkas. Idol. Kaso dito lang kasi ako baka lumapalampas tayo. Baka lumampas, mahirap na. Dito lang tayo sa North Link Hindi naman tayo sa Balintawak. Anyway, ride safe, sir. Yes, a minute. Ganyan ka lang. Huwag ka nang uulan. Huwag mo papagamit yung kapote ko. Okay lang kahit may pawis. North Link ang ating dadaanan. Good morning mga dito tita. Dito na ako nagsimula ng vlog sa NLEX connector medyo sawa na kayo sa NLEX mismo. Dito naman tayo, medyo maganda yung tanawin dito. Kung nakikita nyo sa video, focus lang ako sa pagdadrive kasi daming truck dito. Papunta ako ngayon sa Mall of Asia, to be specific sa Borough LASIK Eye Clinic. At tayo po ay nagpa-eye surgery or LASIK surgery last year 2023 sa Borough. Hindi po to sponsored pero well, baka naman. Pero nagpa-eye LASIK tayo dahil ang grado natin dati ay 400 and 350 sa ating mga medyo malabo na talaga siya. Especially pag nagmomotor ka, lagi ka nakasalamin, tendency nagfa-fog kasi pag nagsasalita ka tapos may salamin ka. So I intended to lakasan yung loob para LASIK surgery nakakatakot naman talaga yung surgery na yun, pero I think that's the best thing I've spent with my money, with my savings, kasi talagang sobrang sulit surgery na yun. So dito ako dumaan sa NLEX connector. Ang unang bala ko ay sa may R10 ba yun? Pagkakalala ko R10. Pero dahil maraming kasabi na truck at this time kasi sa R10, kaya hindi na ako nag R10. Ako ay ang babay natin ngayon ay NLEX connector, and then Espanya going to MOA. Hindi na ako nag Skyway kasi ang mahal din kasi. Mula sa amin naabot ako ng 200 plus 264 hanggang Buendia. Kaya talagang hindi ko na rin inop kasi ilang minuto lang magiging difference sa pag dito ako dumaan sa may NLEX connector to Espanya. Sobrang liit lang na magiging pagitan ng kanilang travel time. At nagbayad pa ako dun sa Skyway, diba? So hindi na ako doon nag-exit sa may Skyway. So kasi tapos na to, bababa tayo ngayon sa Espanya na. Sa mga hindi pa nakakalam, may exit na po ang NLEX connector to Espanya. Mas mabilis na kayo makakapunta ng especially Manila City Hall, Quiapo, kung you're planning to go sa Quiapo Church, to be exact. Cruising lang tayo, kanina meron tayong nakasabay at ang galing ni Sir, may partida, may angkas pa yan, ang galing magisingit so parang laman na rin siya ng NLEX kagaya natin. Pero eventually bumitaw din ako kasi nananakit yung kamay ko. Hindi ko na rin siya nasundan, or hindi na tayo nag-spear sa pag-bye-bye na NLEX. May speed limit dito, marami ring speed camera, 100. Alam ko 100 nga. Kaya chill lang tayo, Pero ang ganda rin talaga ng view dito sa kalsadang to.
Hindi ko alam, nagpalit ako ng helmet na carbon ako ngayon. So, hindi ko talaga tansyado yung wind noise kung okay. Kasi kung ako tatanungin, napakaraming pumapasok na hangin sa tenga ko kanina. Iba rin talaga yung quality ng AGB. Yan o, Espanya X. Diyan tayo. Pero tayo ay walang load, kaya tiis tayo. Saka, left pala dapat ang RFID. Nakalito naman dito. Dito tayo sa left. RFID dito. So, kakaiba dito. Nasa left ang RFID. No RFID or cash. Oh, grabe. Umaalog yung sahig. Yumuyog yung sahig. Oh, op. Oh, malog. Pag malaki yung rock. Grabe. Hindi ko alam kung matatakot ako, matutuwa ako. Pero, more on natatakot ako. Yan lang. Ito talaga, masakit pag wala ka load. So, tiis. Ready na natin yung pera. Para meron po, kaso wala pang load na lang. Thank you po. Ha? Nagbabayad ako ng toll gate, pero hindi na tinanggap. Mani-negative ba ako doon? Hindi ko naintindihan, promise. Highway diretso, no? Hindi ko alam bakit na pinapadiretso ni Waze, pero wala pong diretso dito. Hindi ko sure yung pinapagawa ni Waze. Pakbakan with the jeeps. Mausok. Grabe naman yung espalto dito sa may bandang Espanya. Napaka-wavy, ano? At dahil di natin kabisado, tayo ay mag-iingat. Mahirap nang mahuli. Quiapo, what up Quiapo? Saan traffic ah? Magpapacheck up tayo ng mata. Follow up check up natin for our eyelash na pinakasulit na ginastosan ko talaga yun. Kasi dati talaga hindi ka maagalaw na walang salamin. Pagbangon mo pa lang ng kama, magsasalamin ka na agad to see the TV o anong oras na, kung hindi mo mahanap yung relo mo. In short, malabo na talaga yung mata natin dati. Kaya nakaka-apekto siya sa pagde-drive natin, no? Ayaw naman natin agad. So, naglakas loob ako, naghanap ako nung kaya ng budget ko na LASIK center. And then, ito nga yung nag-pop out sa Facebook natin, no? Siyempre, sa Facebook kung anong sinesearch mo, yun talaga yung ilalabas niya. Susunod-sunod rin ganyan. Then, nilabas niya yung Boro LASIK. Ngayon. Nakita ko na kaya ko yung pagpapalasik, yung presyo. Pinanood ko muna sa YouTube ano ba yung mga gagawin sa LASIK, anong procedure, anong klaseng mga LASIK yung meron, standard, ganyan. May mga Z-LASIK na tinatawag, mas mahal. Pinanood ko yung procedure, and totoo naman at first nakakatakot talaga. Kasi nga, sobrang nakakatakot yung procedure kasi gagawan ka ng flap sa mata, i-open yung mata mo, specifically yung part ng cornea, i-expose talaga nila. That's for them to create passage para dun sa laser ng LASIK. And pagka after nilang i-open yung flap na yon na tinatawag, nagpalasik tayo, inaral natin yung procedure, and then nagbaon tayo ng lakas ng loob. Yun lang talaga yun. Lakas talaga ng loob ang babaunin mo. Wow, National Museum, ang ganda. Ayos, ang ganda rito. Daming enforcer, sarap. Enjoyin lang natin tong ating biyahe sa Manila, ano, kasi sobrang dalang natin dito. Nakakatuwa lang. At nakakabiyahe tayo ng ganito. So, yun nga. So, baong ko lang ang lakas ng loob.
Actually, pati yung family ko kinakabahan kasi pinapanood ko sa kanila yung procedure. Sabi ko, kailangan ko ng tulong nila once na matapos yung procedure. Kasi after mo operahan, sobrang watery nung mata mo. At wala ka talagang makikitang maayos, no? Parang punong-puno ng tubig yung mata mo. Ganun siya. So by the time, na-avail ko yata siya ng 55,000. Kompleto na lahat yun. Pati check-up. So this will be my follow-up check-up. Libre pa to. Sumabit ang ating gear. Rizal. Sa mga kapwa ko rider, ito ang tama talagang posisyon para sa pedestrian. Bali yun, after so maraming test na gagawin sa'yo. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. I think 4 na magkakaibang eye test yun. Para i-check nila kung qualified ka ba. So hindi porket may pambayad ka, qualified ka na agad to get a LASIK surgery, ano? Hindi po ganun yun. Titignan talaga nila kung pasok ka ba or hindi. Kasi iniingatan nila na ma-damage lalo yung mata mo pag nag-laser ka na. Kasi si laser, susunugin niya talaga yung part ng mata mo na malabo. So yung tawag yan is i-resurface niya yung mata mo at tanggalan niya yung part na malabo para bumalik yung part na 20/20 vision. So 60 kilometers nandito, ano? Kaya tayo chill lang, ayoko mahuli. Kakarinyo ko lang na lisensya, so ayoko talagang mahuli or ayoko magpasaway. Kaya okay na ako dito. At malapit na lang may MOA. 60, di sobrang chill. Hindi nga naman nagkakarera yung mga motor dito kasi 60 lang. Di goods. Pwede kang magstay sa isang lane. Madala ka makita ng mga nagsiswerve. Wow! Vintage cars. Beatles pala. Volkswagen. So yun, after ng operation ko ay inassist ako ng tita ko, mama ko, at yung asawa ko kasi talagang sobrang watery no mata. May mararamdaman kang kirot pero hindi sa mata. More on sa talukob ng mata kasi yung operation magkakaroon ng clamp para i-force ma-open yung mata mo. I-force sila ma-open yung mata mo para hindi ka pumikit, syempre. Magkakaroon ng clamp doon na i-open up yung mata mo at i-open up na yung mata mo para hindi ka pumikit, para matapos yung procedure. The whole procedure will just take you about, matagal na yung 15 minutes pag sobrang lakas ng palukab ng mata mo, yung napipilitan siyang pumikit kahit may clamp na. Oh, by the way, yung procedure ay magkakaroon ng anesthesia sa mata, so don't worry, hindi nyo mararamdaman. Pero gising kayo, makikita nyo yung ginagawa. Hindi nyo lang siya mararamdaman, pero makikita nyo. Hindi ko kayo tinatakot. It's just how it really is. Tapos, while they're doing the surgery sa'yo, tatanong-tanongin ka, kakausap-kausapin ka nila kung may nararamdaman ka para sure sila na nag-take effect yung anesthesia. Sa end ko, wala akong nararamdaman pero alam kong merong gumagalaw sa aking mata at nakikita ko naman na hinahawakan ng surgeon yung mata ko. So, I'm pretty much aware kung ano nangyayari. Malapit na tayo. Ano siya ba? 9:59? Sakto lang. 10:03. 11 ang cut-off. So, abot ako. 11 na lang ang start ng lista. So, I will make it. Oh, by the way, pag hindi kayo nakapasa sa testing at na-test na kayo, diba? May bayad po yun. Hindi siya kasama sa free, kumbaga. Pag bumagsak kayo sa testing, babayaran nyo po yan. I think it's about 3,000 yata to 4,000. Hindi ko 100% sure pero around dun yung range para sa testings nila. And kung ma-approve kayo, tutuloy kayo, pipirma kayo ng waivers and whatnot. Waivers will include yung about sa operation, ganyan, na tinest naman kayo, naging compatible kayo, and you should be good. Papipilahin na kayo, mag-antay kayo. So the whole procedure took me about 3.5 hours. Ang office nila ay or clinic nila ay nandito sa may, ano ba, Winglow? North Wing ata tawag dito. Hindi ko sure.
Thank you po. Sobrang kailangan nila na yung mata mo is ready, prepare. At hindi ka rin pwedeng pumunta ng puyat kasi makaka-apekto yun. Thank you po. Ayun, natapos na yung ating check-up. Nakakita sila ng pagtaas ng grado ng right eye ko. Kasi mga 6 months na yata ako na nagpa-check-up. And they told me na we need to monitor it. Kasi dapat 2020 sila parehas, but it turns out na 2030. Pero ang iniisip namin ni Doc is baka dahil pagod ako, galing sa biyahe, at the same time nagmamotor, so exposed yung mata ko sa hangin, so dried siya. Thinking na ang sabi sa akin ay ako daw ay magdagdag ng drops every day, like 6 times a day, mag-drops sa mata ko to see if may dryness pa din, or to see if mag-i-improve. Then babalik ako sa for check-up. Nagmo-monitor monthly, and then i-check kung nag-i-improve ba yung mata ko going back to 2020, at hindi lang siya dahil sa dry eyes. Kung tutuloy-tuloy yung pagtaas ng grado sa aking right eye, probably they told me na magkakaroon ulit ng laser procedure sa aking right eye. Depende naman daw sa akin kung i-op ko siya, kukunin ko siya or hindi. Ang tagtag. Jumping jacks. May minomonitor ni Doc. Tatuyo kanina dahil nagmotor, nakabukas ang helmet. Sana ganun. Kasi mamaya nabati ko na naman, uulan nila naman ako. Tapos nasa gitna ng NLEX, hindi na ako makapagkapote.
again, it's better be safe than sorry. Talagang doble ingat, triple ingat kapag nandito ako malapit sa amin. So dito ko na tatapusin yung vlog ko. Maraming salamat. At kung umabot kayo dito, maraming salamat. Please like and subscribe.